Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa temang Planted with Purpose, Bang Youth Arise, ang Ifugao Police Provincial Office sa pamamagitan ng Revitalized Police sa Barangay Team ay matagumpay na nagsagawa ng 2 araw na youth development session na ginanap sa Barangay Hall ng Baang Hungduan, Ifugao nitong ika-23 hanggang ika-24 ng Abril taong kasalukuyan. Ang inisyatiba ay pinangunahan ng Sangguniang Kabataan ng Baang sa pamumuno ni SK Chairperson Honorable Jeremiah Pacliw, katuwang ang mga barangay officials sa pangunguna ni Barangay Captain Evangeline Pelahio at ng RPSB team mula sa 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Dwight L. Fagian, ang Unit Force Commander, RMFB 15 Provincial Drug Enforcement Unit at ang Hunduan Municipal Police Station na nagsilbing facilitators at resource speakers. Tampok sa aktibidad ang mga inspirasyonal na mensahe mula kay Barangay Captain Pelahio, gayon din ang mensahe ng mga panauhin mula sa Ifugao Police Provincial Office na kinatawanan ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey B. Vicente, Chief Police Community Affairs and Development Unit. Kaya naman, hinikayat ko kayong lahat na huwag magpaloko at huwag magpalinlang, huwag sumanib sa mga grupong tumutulig sa gobyerno. Ang mga kalahok ay sumailalim sa isang serye ng aktibong talakayan sa mga pangunahing issue sa lipunan tulad ng anti-illegal drugs, anti-bullying, gender sensitivity, alinsunod sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act at anti-terrorism awareness. Kasama rin sa sesyon ang mga interactive na aktibidad tulad ng paggawa ng banner, group activities, team building at isang makabuluhang tree planting activity upang itaguyod ang kamalayan sa kapaligiran at pakikipag-ugnayan sa komunidad. May mga seminar din tayong kinakandak para sa kanila para mahubog ang kanilang leadership skills. Nagtapos ang programa sa isang madamdaming pagbabahagi ng refleksyon at ng mga aral na kanilang natutunan mula sa aktibidad. Nakakatulong po itong youth development session, most especially dito sa mga youth kasi nagbibuild ng confidence as a kabataan and nagiging more responsible tayo sa mga aktibidad dito sa ating barangay. Ang aktibidad ang patunay sa pangako ng pambansang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at mga stakeholder upang hubugin ang mga kabataan na maging aktibo at responsableng miyembro ng kanilang komunidad. Mula dito sa Baang Hungduan, Ifugao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Romel Pilor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nahuli kam ang pagtakbo ng mga Police Pasig Tactical Motorcycle Rider Unit habang akay-akay ang isang babae na nawalan ng malay sa kahabaan ng Serimundo, Barangay Maybunga, Pasig City.
Ang mga nasabing Pasig Police ay kinilalang sina Police Master Sergeant Villoso, Police Corporal Suryo at Patrolman Tagle. Ayon sa ulat, habang nagsasagawa ng patrolya malapit sa pinangyarihan ng insidente, ay napukaw ang atensyon ng mga pulis sa babaeng humihingi ng tulong. Katrabaho ito ng babaeng nawalan ng malay. Agad nila itong nilapitan at hindi na nagdalawang isip. Mabilis na aksyon ang isinagawa ng mga nasabing Pasig Police na nagsalba sa isang buhay at pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Nadala agad sa pinakamalapit na ospital ang babae at nabigyan ng karampatang atensyong medikal. Ang mabilis na responde ng mga pulis Pasig ay nagpapakita ng kampanya ng PNP sa ilalim ng kanilang programang Serbisyong Mabilis, Tapat at Nararamdaman, na naglalayong hindi lamang mapanatili ang kaayusan kundi maging handa rin sa anumang emergency sa lansangan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Huli sa aktong nagbaba ng kontrabando ang dalawang lalaki matapos masabat ng mga operatiba ang tinatayang 4.4 milyon na halaga ng smuggled na sigarilyo sa baybayin ng Corio, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, umaga ng Abril 23 taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon ng 10th Maneuvering Company ng Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang Lanao del Norte Police Provincial Office at 5th SOU Maritime Group matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant hinggil sa isang motorized bangka na may kargang kontrabando. Agad na rumisponde ang ating mga operatiba at nadatnan ang dalawang suspect na nagbababa ng mga kahon mula sa bangka. Nang sitahin, nabigo ang mga ito na magpakita ng anumang legal na dokumento para sa kanilang kargamento, dahilan upang sila ay arestuhin sa mismong lugar. Sa investigasyon, napag-alamang nagmula sa Jolo, Sulu ang mga sospek at bumiyahe noong gabi ng Abril 22 patungo sa naturang lugar upang ihatid at ipamahagi ang mga smuggled na sigarilyo. Kinilala ang mga naaresto bilang sina alias Jumil, 25 anyos at alias Argas, 35 anyos, na kapitan ng motorized bangka, kapwa residente ng Sulu. Nasamsam sa naturang operasyon ang kabuuang 111 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo, kabilang ang Canon, Brose, Modern at New Orleans na may kabuuang halaga na 4,440,000 pesos batay sa halaga ng pagtataya ng Bureau of Customs. Isinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya at ito ay nakatakdang i-turn over sa Bureau of Customs sa Iligan City para sa kaukulang disposisyon. Samantala, dinala ang mga suspect sa Sultan Naga de Maporo Municipal Police Station para sa dokumentasyon. Nakaharap ang mga naturang salarin sa paglabag sa Republic Act 10863 con Customs Modernization and Tariff Act. Mula dito sa Lanao del Norte Police Provincial Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Huli sa aktong nagbaba ng kontrabando ang dalawang lalaki matapos masabat ng mga operatiba ang tinatayang 4.4 milyon na halaga ng smuggled na sigarilyo sa baybayin ng Corio, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, umaga ng Abril 23 taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon ng 10th Maneuvering Company ng Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang Lanao del Norte Police Provincial Office at 5th SOU Maritime Group matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant hinggil sa isang motorized bangka na may kargang kontrabando. Agad na rumisponde ang ating mga operatiba at nadatnan ang dalawang suspect na nagbababa ng mga kahon mula sa bangka. Nang sitahin, nabigo ang mga ito na magpakita ng anumang legal na dokumento para sa kanilang kargamento, dahilan upang sila ay arestuhin sa mismong lugar. Sa investigasyon, napag-alamang nagmula sa Jolo, Sulu ang mga sospek at bumiyahe noong gabi ng Abril 22 patungo sa naturang lugar upang ihatid at ipamahagi ang mga smuggled na sigarilyo. Kinilala ang mga naaresto bilang sina alias Jumil, 25 anyos at alias Argas, 35 anyos, na kapitan ng motorized bangka, kapwa residente ng Sulu. Nasamsam sa naturang operasyon ang kabuuang 111 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo, kabilang ang Canon, Brose, Modern at New Orleans na may kabuuang halaga na 4,440,000 pesos batay sa halaga ng pagtataya ng Bureau of Customs.
Isinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya at ito ay nakatakdang i-turn over sa Bureau of Customs sa Iligan City para sa kaukulang disposisyon. Samantala, dinala ang mga suspect sa Sultan Naga de Maporo Municipal Police Station para sa dokumentasyon. Nahaharap ang mga naturang salarin sa paglabag sa Republic Act 10863 con Customs Modernization and Tariff Act. Mula dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Kulungan ang binagsakan ng isang magsasaka matapos na makumpiskahan ng iligal na baril, magazine at mga bala sa isinagawang operasyon ng pulisya sa isang barangay sa Libon, Albay, pasado alas 6:30 noong 21 ng umaga, taong kasalukuyan. Sa ulat na tinanggap ni Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Noel Donato Nunez, kinilala ang nadakip na si alias Bong, 42 anyos at residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Colonel Nunez, armado ng search warrant na inisyu ng korte sa Ligao City ang pinagsanib na puwersa ng CIDG Albay bilang lead unit 93rd SAC PNP Staff, katuwang ang Regional Intelligence Unit 5 at ng Albay Police Provincial Office, Libon Municipal Police Station sa direktang superbisyon ni Police Major Christian I. Brual, officer in charge, nang puntahan ang bahay ng suspect. Habang isinasagawa ang paghahalughog, natagpuan sa bahay ng suspect ang isang kalibreng 45 baril, isang perasong steel magazine at 3 pang bala. Ang kabuuan ng operasyon ay sinaksihan ng 2 halal na opisyal ng nasabing barangay. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG Albay para sa nararapat na proseso at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula po dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang babae matapos maaktuhan sa iligal na pagbebenta ng kahoy sa Ligao City, Albay. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5, nadiskubre ang iligal na aktibidad ng suspect sa pamamagitan ng cyber patrolling. Natuntun ng Facebook account nito na nagbebenta ng lumber na pinaghihinalang iligal ang pinagmulan. Upang makumpirma ito, nakipagtransaksyon ang mga operatiba sa suspect hanggang sa magkasundo sa isang meet-up na naging dahilan upang ikasa ang isang entrapment operation. Sa tulong ng Ligao City Police Station, matagumpay na naaresto ang suspect na nahaharap ngayon sa paglabag sa Presidential Decree 705 o ang Forestry Reform Code of the Philippines. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na siguraduhing legal at may permit ang pagbili at pagbebenta ng mga produktong kahoy, lalo na sa online platforms. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At bago po tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. At binabati rin po namin ng pamunuan ng Police Community Affairs and Development Group, si Police Colonel Veronica Peñalosa sa kanyang well-deserved promotion. Congratulations to ma'am. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis,
tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.